Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so if you want to join our growing family, please do subscribe now so that you can be part of this growing family. As of the latest, we are now, no, officially we are now 6,634 subscribers. So please join us, ladies and gentlemen. Okay, so ano tayo, no? Ang pag-usapan po natin today ay yung ano lang, no? Kasi po no mga latest surveys ngayon. Okay, so ang number 1, number 2 hanggang number 3 ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang senador ng Pilipinas sa 2025. Okay, yung 2025 po ay malapit na po yun. Yes, indeed. Ano pa lang ngayon, March 2024, pero kung titignan niyo po, ongoing na po ang registration, no, ng mga boboto sa eleksyon sa 2025, no? Yung mga lilipat ng mga lugar nila, ng mga bagong boboto pa lang regardless of age, no? 18 years old and above, or yung mga mga first time, no? Yung mga first time na boboto, at least 18 years old pagdating ng May 2025. Okay? So ongoing na po 'yan, no? At tapos po ngayong this year din po, yan na po ang filing of candidacy ng ating mga senador, no, na gustong tumakbo bilang senador sa 2025. Okay? At tapos, dinidiscuss na din po ngayon yung yung sa yung ang tawag doon, yung sa election, yung sorry, plebiscite rather, no? Yung pagpalit po ng charter change. Okay? So yan, ongoing na po yan. Okay? Kaya po hindi na po maaga for 2025. Pero yung 2028 ay medyo matagal pa po yan, pero nakadepende po yan sa eleksyon. Okay? Or strategy ng mga politiko sa 2025. Magkatugtong po ang 2025 at 2028. Tingnan niyo po yan, ha? So, si Vice President Sara Duterte, iisipin niya kung tatakbo pa siya 2025 o magiging Vice President na lang siya. Something like that. Okay? Yung mga ganung paraan, mga ganung bagay, no? So, tingnan natin kung ano po talaga, no? Yung ano po talaga. Um, ayun. 2025 magkadugtong po 'yan. Kaya talagang panahon na po talaga na ano. Tapos yung ano po, regardless po sa dinidiscuss natin today, si Duterte, no? Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay 1, 2 and 3 po 'yan. Okay? So 1, 2 and 3 sa mga surveys ng bilang senador. So kung titignan mo yung mga surveys na 'yon, ay siguradong panalo na siya sa 2025 na bilang senador. Ang tanong, kung tatakbo ba siya in terms of health, in terms of preparedness, prepared naman siya, abogado naman siya. No? Pero, I mean, pag tatakbo ka bilang senador o sa national position, ay talagang iikot ka, pupunta ka sa mga lugar-lugar, di ba? Katulad po ni Binay. Di ba si Binay, no, malakas po, pumapasok po siya sa surveys, pero nung mga bandang huli, nung last election, ay hindi na siya umiikot, no, sa bansa, no? Parang nagre-rely na lang siya sa mga sinasabi ng mga kaibigan, pero in reality naman po ay hindi naman siya nanalo. Okay? O, ay saka kaya po dapat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dapat hindi umaasa sa mga ganun na pangako ng mga kaibigan, kundi umikot din siya at makipaglamano sa mga tao ng iba't pang lugar dito sa Pilipinas. Eh nakakapagod po yung ganun, no? Anyhow, kung pagbabasihan po natin ng mga surveys, panalo na po siya. Kaya po, doon po nagwo-worry, no? Si dating Senador Trillanes, okay? Actually, nagpa-survey pa si Senator Trillanes, no? With regards to the mga senatorial balls, okay? At lumalabas doon sa sa sariling survey niya ay number 3 or number 2, no? Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po naglabas po ng statement si dating Senador Sani Trillanes na ayaw daw niya pong manalo, no? Si dating Pangulong Duterte, at saka talagang mag-aano po siya, no? Exert po siya ng effort para sabihin sa mga tao na hindi dapat, no, na hindi dapat iboto
o ipanalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo naman yan, si Senator Trillanes, mula pa naman nung umpisa hanggang ngayon ay talagang against na po yan sa Duterte, no? So ang ano nga niya, parang mas gusto niya pang umupo, no? O manalo si Bongbong Marcos kesa sa umupo o manalo ang mga Duterte, no? Mas gusto niya pa ang Romualdez na manalo kesa sa mga umupo ang isang Duterte, no? So 2028 yan, no? Baka manalo si Vice President Sara Duterte. Kung gano'n, ay nako, yari ka na. Yari na kayo dahil talagang uukatin din ni Sara Duterte at hindi kayo makakaporma sa kanyang administrasyon. Okay? So sana, pero siyempre matagal pa po ang 2028, eh ayaw pong mangyari dating Senador Trillanes na manalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, kung kayo kaibigan, no, gusto niyo po bang manalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o hindi bilang senador? Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman sa ating channel, #WalkWithLang. Bye-bye. God bless you all.